Mula bata pa ako, ay hindi ko maiwasan na may nakikita na ako ng kung ano-ano na hindi pangkaraniwan sa aking paligid. Akala ko noon ay normal lamang iyon. Subalit, habang humuhubog ang kalinangan ko sa aking paglaki, ay doon ko na nga higit na nauunawaan na hindi lahat ng tao ay may katulad kong ganitong kakayahan. Mas lalo akong takot na maging bukas para sa lahat. Ang ibig kong sabihin ay maging vocal sa mga kakaibang nakikita ko sa ibang tao. Para maiwasan ng maakusahan na isa akong weirdo, baliw o may sira sa pag-iisip dahil sa mapanghusgang mundo. Ganoon ko patingnan noon ang sarili ko. Kung alam niyo po ang tinutukoy ko, ito po ay tinatawag ng ilan na third eye. Kaya Miss Lynn Rose, may nais po akong ibahagi sa inyo na isa sa major na naging experience ko sa pagkakaroon ng ganitong kakayahan. Maging sa lahat ng ating manonood. Although, nakakabit na ito sa aking pang-araw-araw na pamumuhay dahil kasi na nga sa pagkatao ko ang pagkakaroon ng third eye. Pero, pipili lamang ako ng isa na maaari kong ma-share sa inyo. Naway, makapagdulot ito ng aral sa lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Barge. Isa akong seaman. Alam niyo naman, ang trabaho ng isang mandaragat na katulad ko, hindi ba? Mas naglalaan ng mahabang oras sa barko. Sa pangkargo. Madalas ang area ng work ko ay bandang Europa. Naranasan ko ito nang minsang nag-stop over kami sa bansang Norway. Sobrang lamig ng bansang yon kapag sasapit na ang winter. Ang ganda rin naman ng mga tao ron. Ewan ko ba? Piling ko ang pagkakaroon ng third eye ay isang sumpa. Dahil madalas ako inaatake ng anxiety ko kapag parati akong may nakikitang multo sa mga lugar na napupuntahan ko. Masyado lang limitado ang kapayapaan ng aking isip. Pero dahil lalaki ako, sinanay ko ang aking sarili na praktisin kung papaano nga ba makokontrol ang emosyon ko para hindi ako lalong kainin ng anxiety ko. Naalala ko pa iyon. Nag-stop over kami ng mga kasama ko sa isang pampang o daungan ng barko sa Norway. Pinayagan kami ng pinaka-boss namin noon na magkaroon ng at least 3 oras para maglibot-libot o mamasyal sa paligid ng bansang yun. Wow, pare! Narinig ko ba? Pwede ro tayo muna mamasyal, oh. Tara, gala tayo sa labas. Sige pre. Ano kaya? Magpalit nga muna kaya tayo ng damit. Tapos, sabay-sabay na lang tayong bumaba ng barko, di ba? Tawagin mo rin si Larry at Stephen sa sabi ng kwarto para sumama sa atin. Sige pre. Mabilisan kaming 4 na magpalit ng aming mga damit. Saka nga kami bumaba ng nasabing barko. Nagsimula kaming mamasyal sa paligid ng daungan ng barkong yun. Kumain kami sa ilang restaurant na nakita namin. Naglibot-libot kami sa mga naglalakihang mall sa paligid. Dumalaw sa ilang mga malalapit na bar doon, sa park, at kung saan-saan pa. Masyado talaga namin na sinulit yung oras na binigay ng boss namin para makagala sa paligid ng Norway. Sumubok din kami na sumakay ng taxi roon para makagala sa paligid. Pagkatapos namin makapagpalit ng pera ng Norway para may magamit kaming panggastos doon. Sa paglalakad-lakad namin, may isang abandonadong bahay kami na nadaanan doon. Grabe, napaka-creepy ng lugar. Nagbiro naman ang isang kasamahan ko na mag-explore daw kami sa loob para naman may excitement sa lakad namin.
Loko-loko talaga iyong si Tiro. Napaka-explorer na tao. Sa side ko naman, habang doon pa lang kami sa kalsada, ay ramdam na ramdam ko na hindi ito basta lang ordinaryong abandonadong bahay. Ang lakas ng negative energy. Nakakatakot ang enerhiya. Nang marinig ko yung pagbibiro ng kasama ko, ay bigla ko na lamang iyon sinita. Hey! Tiro! Magtigil ka nga dyan! Alalahanin mo, binigyan lamang tayo ng at least 3 oras para mamasyal. Tsaka foreigner lang tayo dito sa lugar na to, oh. Hindi nga natin alam kung anong mayroon dyan sa bahay na yan. Baka nga, akalain pa ng ilang mga tao na makakakita sa atin na mga akit-baigang tayo, no? I-report pa tayo niyan sa pulis. Gusto mo bang mangyari yun? Ang OA mo naman dyan, Barge. Nakita mo ba yung bahay na yan? Sobrang luma na at saka sira-sira na. Halata naman na wala nang nakatira dyan Sino pa kaya ang mag-iisip na magnanakaw tayo riyan, no? Nako, Tiro! Baka hindi yun ang ibig sabihin ni Barge. Natatakot lang siya na may makitang multo siya dyan. Kasi nga, hindi ba? May third eye kasi si Barge We! Di nga. Sige nga, kung totoo nga yan, tara, subukan naman natin na pumasok sa loob. Tingnan nga natin kung gagana ang third eye niya ron. At tara na nga mga pare ko, iwanan na nga lang natin dito si Barge sa kalsadang ito. Kung ayaw niyo sumama sa atin sa loob. Sabay-sabay na nga pumasok sa loob. Nang creepy na abandonadong bahay na yon, ang 3 kasamaan ko. Talagang literal nila akong iniwan sa kalsada. Nakaramdam tuloy ako ng inis sa ginawa nila. Naghintay muna ako na ilang minuto. Huminga ng sobrang lalim. Saka nag-ipon ng lakas ng loob. Bago ako nagdesisyon na sumunod sa kanila, hindi ko na nga natiis. Nainganyo na akong pumasok sa loob. Sa kadahilanan na ang tagal nilang maglagi sa loob ng bahay na yon. Naglalakad pa lamang ako, papasok sa nasabing creepy ay may nahagip ng aking mga mata. Bandang itaas ng bahay na yon, na para bang may nakatanaw sa akin. Isang babaeng mahaba ang buhok, na kulay itim, na nakasuot ng mahabang puting damit. Sinubukan kong mag-blink na ilang beses. Subalit, bigla na lamang iyong nawala sa aking paningin. Sa pagsampa pa lamang ng mga paa ko sa naturang bahay na yon, ay halos nanikip na ang dibdib ko. Ang bigat talaga ng presence. Sumabay din ang pagsakit ng aking ulo. Hindi ko rin masikmura ang kumakalat na amoy ng nabubulok na kahoy sa buong paligid. Grabe, halos sobrang luma na ang naturang bahay na yon. Napakaraming sapot sa kisame, sa mga bintana, sa pintuan. Maging sa iba't ibang sulok ng bahay na yon. Halos naglilimahid na sa alikabok, lupa ang mga sahig doon. Ang daming nagkalat na sirang gamit sa sahig. Marami rin ang mga nakatumbang supang upuan at mga sirang gamit na frame na nakahang sa dingding, maging na ilang mga pictures ito na nakakalat din sa sahig. Grabe, tumataas lahat talaga ang balahibo ko habang umiikot-ikot ako sa first floor ng bahay na yon. Nakita ko si Stephen na kumakalikot na ilang mga gamit doon, samantalang ang 2 ko namang kaibigan ay naroon sa second floor. Oh, pre. Buti naisip ko nang sumunod dito sa amin sa loob, ha? Ang tagal nyo kasi, lumabas Sus, kunwari ka pa. Alam ko naman na gusto mo rin namang mag-explore dito sa loob, Sana pre, tanong sa tingin mo, Ha? Ang alin? Ano bang ibig mong sabihin? may nakikita ka bang multo? Dito sa area natin, ha? Oo, pre. Meron. Kaya ako sa'yo, lumabas na tayo dito. Ngayon na. Uwe, hindi nga. Saan ba banda? Nasa likuran mo, pre. Hindi totoo.
ang sinabi kong iyon sa ka-workmate ko na si Stephen. Pero totoo talaga na napaka-creepy ng lugar na yun. Dahil sa sinabi kong iyon sa kanya, ay halos nagtatalon ito sa takot. Saka nga ito naglakad ng mabilisan papunta sa gilid ko. Nakakabwis ka naman, Barge. Aatakihin ako sa puso sa'yo ah. Bakit mo naman sinabi yun talaga? Tara na, tumalis na tayo rito. Sure ka? Paano sila Tiro at Larry? Hayaan mo naman yung dalawang yun. Sila naman gusto talaga na pumasok rito eh. Nandun sila sa taas. Tara na, lumabas na tayo. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ni Stephen ay may biglang tunog na napakalakas ang lumagabog sa kitchen area. Dahil doon ay napahinto kami sa pag-uusap ni Stephen. Saka naman napababa sa first floor sina Tiro at Larry. Mga pare, ano yun? Hindi ko alam, Larry. Sandali, mga pare ko. Parang nasa kusina ang nangyari yun eh. Sabay-sabay kaming apat na nagtungo sa kusina. Dahan-dahan kami na naglalakad papunta roon. Habang ang ilan ko namang mga kaibigan ay nangangatog na sa sobrang kaba. Naglakas loob ako na sumilip doon. Sa kasunod naman sa akin ng tatlo. Nilibot namin ang buong paligid. Pero wala kami nakita ng anuman. Sa pag-ikot-ikot ko roon, ay may nakita ako na isang imahe na nagtatago sa likod ni Tiro. Hindi ko naiwasan na tumitig ng malala sa kanya. Nang nakita ko yun, halos hindi na nga ako makakilos. Sa mga oras na yun, dahil sa sobrang kaba at takot. Hoy, pre! Bakit titig ka na titig kay Tiro? Ano bang nakikita mo? Pagkatapos magsalita ni Larry, may biglang lumutang na isang nakayupi na kutsara na dumaan sa harapan ng mga kaibigan ko. Halos lahat sila ay nashock. At pati sila ay nagtatanon na sa sobrang takot. Pagkatapos niyon, ay agara na nga silang sumigaw lahat. Saka sila nag-uunahan na lumabas sa nasabing kusinang yun. Samantalang ako ay naiwan sa aking kinatatayuan na todo pa rin ang pangangatog ng aking mga tuhod. Dahil hindi nawawala ang babaeng muto na yon na nakatayo sa aking harapan. Oh no. Buti na lang, bigla akong binalikan ni Tiro. Sa kanga niya, hinatak ang aking damit palabas ng kusinang yon. Dahil nakaharang ang kaluluwang multo na naroon sa pintuan ng kusinang yon, ay napilitan akong sumalubong sa kanya dahil sa paghatak ni Tiro. Saka nga ako tumago sa kanya. Parang may kung anong napakalamig na hangin ang biglang ang umampas sa aking pisngi. Nagmamadali naman kaming lahat na sumakay sa taxi na kinuha kaagad ni Stephen nang nakalabas na kaming lahat sa naturang bahay na yon. Hindi na nga namin namalayan na naubos na pala ang 3 oras na nilagi namin sa pag-iikot sa area na yon. Hanggang sa naroroon na nga kami sa barko. Sa paglaon ng 2 linggo, habang nasa laot na kami, may mga weird na naganap sa ilang kagrupo ko, maging sa akin, matapos naming dumalaw sa haunted house sa Norway. Ilang beses na akong nakaka-experience ng weird dreams and vision ko. Ang creepy, pakiramdam ko. Pati sa mga panaginip ko ay biglang sumunod yung presence ng energy ng kaluluwa na nakita namin sa Norway. Para ito humihingi ng tulong sa akin. Ito ang nagpapahirap sa aking pagtulog sa gabi. Sa kabilang banda, sinubukan ko namang magpa-check up sa company doctor namin.
para sana magpareseta ng sleeping pills. Pero para atang hindi ito effective sa akin. Minsan naman, si Tiro, napapansin ko na parang wala siya sa kanyang sarili habang naka-duty at nakapwesto siya sa perimeter ng barko. Minsan pa nga, ilang beses ko siyang sinubukan na tawagin. Subalit parang hindi siya marunong makinig o hindi talaga niya ako naririnig. Nakatitig lamang ito sa kalawakan ng dagat na walang kakurap-kurap. Maya't maya pa, ay naispatan ko naman siya na para bang matutumba na siya sa dagat. Kung kaya't, minsan akong nagmadali para magtungo sa kanyang pwesto. Kahit na busy ako, para lang i-rescue siya. Nang akto na siyang patumba sa gilid ng barko habang nakahawak sa isang nakalaylay na lubid, ay gaagaran ko siyang sinalo. Saka nga ako sumigaw sa kanyang mukha ng malala para magising siya mula sa matinding pagkatulala. Hoy! Tiro! Gising! Ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Pare, bakit? Ano nangyari? Hindi mo alam ang nangyari? Ano ma? At saka, bakit kayo pa ako inaalog-alog? Pare, munti ka nang malaglag sa dagat. Okay ka lang ba? Para atang may sakit ka. Teka nga, nagpatingin ka na ba sa company doktor natin? Kaya nga pre, ilang gabi na rin ako talagang hindi makatulog na maayos. Madalas nga ako napapansin ni Stephen eh. Sinusumpong daw ako ng bangungot sa gabi. Hindi nawala sa isipan ko ang mga napag-usapan namin ni Tiro nitong nakaraang araw. Parehas pala kami ng nararamdaman ng mga panahon na yun. Isang gabi, habang naka-night shift duty kami, at parehas kami na na-assign sa ilalim ng barko mismo sa mga makina, ay may biglang nangyari sa kanya. Bigla itong bumagsak sa lapag at nangisay. Matapos kong makitang ganon si Tiro, ay bigla ako nataranta. Saka nga ako, bigla ang nag-report sa aming pinaka-boss. Habang naghihintay ako ng rescue, ay bigla na lamang nagising si Tiro. Hinawakan kagad nito ang aking damit. Saka ito nagsabi ng mga katagang, Alam ko, Pilipino ka. Tulungan mo ako ipagbigay sa pamilya ko sa Pilipinas na ipagdasal ang aking kaluluwa. halos gigil na gigil ito habang sinasabi niya iyon sa akin. Bigla ko namang nakita ang imahe sa katauhan ni Tiro, ang multo na nakita namin noon sa haunted house sa Norway. Halos sumigaw na ako sa takot. Pagkatapos nito, bigla ulit na himatay si Tiro. Saka naman nagsipagdatingan ang mga katrabaho ko. Dinala kagad siya sa aming klinik. Nananatili lamang siyang walang malay doon. Sa pagdaan pa ng panahon, sinubukan kong i-research sa internet ang naging history na bahay na yon. Hindi nga ako nabigo na makita iyon. Napag-alaman ko na may massacre palang nangyari sa lugar na yun. 12 years ago, may isang Pilipina pala ang nag-migrate sa lugar ng Norway. Dahil nakapag-asawa ito ng isang Norwegian. Sa kasamang palad, ay pinatay siya ng kanyang asawang foreigner. Saka nga binaon sa mismong likod bahay na yon ang bangkay nito. Pagkalipas ng 6 na taon, saka lamang natagpuan ang katawan nito. Inabot pa ng 6 na taon bago pa natagpuan ang mga buto nito. Saka inilipad sa Pilipinas. Kahit napakatagal na panahon na ang lumipas. At namatay na rin ang issue tungkol doon. Maging ang napangasawa nitong foreigner ay namatay na rin para bang naiwan ng mga alaala, kaluluwa ng Pilipina ngayon sa bahay na yon. Kalaunan ay higit kong naunawaan ang nais mangyari ng multong iyon na sumunod sa amin hanggang sa barko. Nais nito na mag-deliver ako ng isang mensahe mula sa kanya
para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Pakiramdam ko, may isa akong misyon na dapat gawin. Kung hindi ko to gagawin, baka magpatuloy ang panggugulo ng multong yon sa buhay namin. Sinunod ko na lamang iyon. Sinubukan kong hanapin sa online ang ilan pang mga pamilya niya na naririto pa sa Pilipinas. Saka ko nga sinubukan na i-message lahat ng yon sa social media. Pero bago ko pa iyon gawin, ay may natuklasan ako. Bago pala kami tuluyang umalis sa nasabing bahay na yon, may dinala pala si Tiro na isang antik na gamit na minsan silang nag-ikot sa second floor. May isang antik na relo ang kanyang dinala hanggang doon sa barko namin. Kaya pala napasunod ang multong yun. Iyon pala dapat ang ireregalo ng multong yun sa birthday ng kanyang ama sa Pilipinas. Subalit hindi na ito nangyari. Dahil nangyari na nga na pinatay siya ng kanyang asawang Norwegian sa hindi inasahang pagkakataon. Sinubukan ko na lamang ipadala iyon sa Pilipinas para makarating sa kanyang pamilya. At sa wakas, natanggap nga iyon ng kanyang apo sa pinakabunso nitong kapatid sa Pilipinas. Pagkatapos kong ma-accomplish ang lahat ng iyon, ay doon na nga nagsimulang humupa ang bangungot ng pagbumulto ng babaeng iyon sa amin. At dito na po nagtatapos ang aking naging experience. Hopefully po ay mayroon po kayong natutunang aral sa aking isinare. Hi po, kamusta po kayong lahat? Nagustuhan niyo po ba ang aking isinare sa inyo? Kung ito inyong nagustuhan, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe, mag-share, mag-like, at mag-comment sa aking YouTube channel kung may nais po kayong sabihin. Huwag niyo rin po kalimutan sana na i-click ang bell para always po kayong ma-notify sa mga susunod pa na experiences ang ating i-share sa inyo. Maraming salamat po and have a great day!